ganon. Hayaang buksan ang isipan Sa science o agham, tayo na. Siniskwela, 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 hey! Siniskwela, 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 hey! Siniskwela. Magandang araw! Sa oras na ito ay dadako na tayo sa huling bahagi ng ating ikalimang aralin para sa markahang ito. Ngunit bago natin tuluyang talakayin ang ating mga paksa para sa araw na ito, ay alalahanin muna natin ang ating nagdaang talakayan. Natalakay natin ang akda na pinamagatang Pinakadakilang Pamana, isa itong sanaysay na isinulat ni Rufino Alejandro. At nalaman nga natin sa pagtalakay natin ng sanaysay na ito na ang pinakadakilang pamana ng ating mga ninuno ay ang ating kultura na nagbibigay ng kulay at nagbibigay ng pagkakakilanlan sa ating mga Pilipino. Ngayon, kung atin namang babalikan ang mga nagdaan nating mga talakayan na kwento o akda, ay paulit-ulit nating sinusuri ang simula, gitna at wakas ng mga ito. At iyan nga ang focus ng ating talakayan para sa oras na ito. Ito ay ang pagsisimula, pagpapadaloy at pagtatapos ng isang kwento. Tulad nga ng sinabi ko kanina, laging mayroong simula, gitna at wakas ang isang kwento. Halimbawa, maaaring sa simula ay nagkakilala ang dalawang magkaibang tao na galing sa magkaibang pamumuhay. Maaaring naman na sa gitna ng kwento, sila ay naging magkasintahan dahil na rin sa iba't ibang mga pangyayari na nagtagpo sa kanilang mga puso. At marahil sa wakas ay maaaring sila ay maaaring naghiwalay, naging mag-asawa, nagkahiwalay pero nagbalikan muli at kung ano-ano pa na maaaring naging wakas nito. Ang mga pahayag sa pagsisimula at pagpapadaloy, maging sa pagtatapos ng isang kwento, ay makakita natin sa halos lahat ng teksto na ating binabasa. Ngayon ay pakinggan natin ang halimbawa ng teksto na ito na nagpapakita ng mga halimbawa ng pagpapahayag ng simula, pagpapadaloy, maging pagtatapos ng isang kwento. Noong unang panahon, may isang pamilya ng dragon na nakatira sa 5 pintuang dragon na malapit sa Fuchao sa katimugan ng China. Sa pook na ito ay may palasyong nakatayo na may 5 trono para sa 5 dragon. Magbuhat ng dumating ang ika-6 na dragon, nagbago na ang lahat. Kailangang umalis ang ika-6 na dragon. Malungkot na lumangoy ang ika-6 na dragon sa karagatan hanggang sa makita niya ang asul na kalawakan. Di kaginsa-ginsay nakita ng dragon ang isang pating. Niyaya ng pating na maglaro silang dalawa ng kilahan. Sa paglalaro nila, nakakuha sila ng lupa sa ilalim ng dagat. Sa madaling salita, ang lupang nakuha nila ay nabuo at naging isla. Sa gitna ng isla ay may mataas na bundok. Doon, gumawa ang dragon ng kuweba at ginawa niya itong bahay. Bilang pagwawakas, ang islang ito ang tinatawag natin ngayong Taiwan. At kung makakarinig ng ugong sa bundok na iyon ang mga magsasaka, iniisip nilang iyon ay ang ingay ng malungkot na dragon. Sa ating napakinggang teksto ay mapapansin natin ang mga salitang ito bilang pagwawakas hanggang magbuhat ng di kaginsa-ginsay noong at sa madaling salita.
At kung ating babalikan ang mga paraan ng pagkakagamit ng mga salitang ito sa ating teksto na narinig o nabasa, ay makikita natin ang paggamit nito bilang pagsisimula, pagpapadaloy at pagtatapos ng isang kwento. Sa mga tekstong nagkikwento kasi o nagsasalaysay, kailangan na mayroong tayong wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kasi nga, makakatulong ng malaki ang mga pahayag sa pagsisimula, pagpapadaloy at pagtatapos ng isang kwento upang magbigay linaw sa anumang paksa ng pagkikwento o pagsasalaysay. Kung magagamit mo kasi ng maayos ang mga pahayag na ito, ay mas madaling mauunawaan ng iyong mambabasa o ng kung sino man nakinig sa iyo kung ano nga ba ang nais mong sabihin. Dahil magiging sunod-sunod ang mga ideya o magkakaroon ng simula hanggang wakas ang mga ideya na nais mong sabihin. Hindi yung kagulo, hindi ba? So mas maganda talaga na gagamit tayo ng mga ganitong pahayag. Ngayon ay matutunghayan natin ang iba pang mga halimbawa ng mga pahayag naman sa pagsisimula, pagpapadaloy at pagtatapos ng isang kwento. Narito ang ating mga halimbawa. Sa kabila nito, sa bandang huli, magbuhat ng, noon pa mang, dagdag pa rito. Ikalawa, noon, hanggang, mula nang, susunod, bukod dito, di naglaon, sa wakas, sa kalahatan, bilang pagwawakas, sa kalahatan, walang kaabog-abog, di kaginsa-ginsay, habang, una, kaya nga, samantala, pansamantala, at marami pang iba. Ang mga halimbawang ito ay maaari nating gamitin sa ating mga susunod pang pagkikipagtalastasan sa iba o maging sa ating pagsulat ng anumang kwento na nais nating ibahagi sa ating mga magiging mambabasa o kaya naman ay pagsulat ng ating mga susunod pang mga sasabihin na ipaparinig natin sa ating mga magiging kausap. Ngayon tandaan sana natin na mahalagang magamit natin ng maayos ang mga pahayag sa pagsisimula, pagpapadaloy at pagtatapos ng isang kwento. Hindi lamang para magkaroon ng maayos o kronolohikal na pagpapaliwanag ang ating gagawin, kundi para na rin makatulong tayo sa ating mga magiging mambabasa o tagapakinig. Nais natin na kung ano man ang ating sinasabi o ikinekwento ay nauunawaan ng iba, hindi ba? Kung gayon, kung oo ang iyong kasagutan, at alam ko naman na talagang oo ito sapagkat yun din naman talaga ang gusto ng lahat ng tao, ang sila'y mapakinggan, ay kailangan mo talagang gamitin ang mga pahayag na ito ng maayos nang sa gayon ay hindi maging nakalilito ang iyong mga pahayag sa kung sino man ang makababasa o makaririnig nito. Alamin kung ano nga ba talaga ang dapat mong gamitin. Gamitin ng wasto ang mga pahayag sa pagsisimula, pagpapadaloy at pagtatapos. Gamitin ito ng matalino. Isa-isip ang iyong mga magiging mambabasa o tagapakinig nang sa gayon ay maging mas madali at mas masaya ang iyong pakikipag-usap. Ngayon tandaan naman natin na kailangan nating maging mahusay sa pagpapahayag ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Tulad ng ating buhay, kailangan maayos rin ang ating simula, pagpapadaloy at inahasahang pagtatapos ng ating kwento. Para naman sa inyong gawain sa araw na ito, nais kong buksan ninyo ang inyong libro sa pahina 240 at sagutan ninyo ang gawain bilang 3. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa wakas ng ating aralin at nawa ay marami kayong natutunan. Maraming salamat at mag-ingat kayong palagi. Paalam!